Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to dun sa bakit ang prime age ng babae, 18 to 25 ay gusto nila predominantly or majority ay pogi lang. So, dyan kasi sa na yan, age bracket na yan yung prime age nila. Dyan yung maraming lalaki nagko-compete. Tapos, wala pang expectations yung mga babae dyan, kagaya ng trabaho. Nag-i-schooling lang sila. Pero, depende pa rin to sa katayuan ng babae. Paano kung working student siya? So, malamang magsisettle siya dun sa normie na beta box. Pero, granted na wala siyang responsibilidad, focus lang siya sa pag-aaral niya or wala siyang inaalala or problema kagaya ng pagtatrabaho is majority talaga ng prime age na babae ay pipiliin talaga yung may mga itsura, yung mga pogi. Kaya kagaya nila Rico Blanco, 23 ata si Maris Racal nun. Tapos Freddy Aguilar, 16 yung babae. So, usually may mga itsura, yun talaga yung pinipili nila. Na kasi sa Gen Z ngayon, parang wala naman din gaanong may itsura, bihira lang eh. Kung pansinin mo yung mga bagong artista, oo, matatangkad sila. Pero kung kukumpara mo sila dun sa age ng apat na gwaping si Mark Anthony, Jao Mapa, Jo Marie Iliana, Carlos Agassi, yun talaga, Piolo Pascual kasama rin doon. So, yan talaga yung mga dati na Dieter Ocampo, Rico yan. So, mas marami talaga may itsura talaga dati kumpara ngayon. Kasi ngayon, sino kukumpara mo? Parang titingnan mo yung anak ni Aga Mulak. Nipis-nipis na mukha, tas ang laki ng mata, mukhang prey. Tapos, wala talagang competition eh. Kaya, kaya yung mga ibang matatanda, mas pinipili pa rin ng Gen Z. Tsaka may pang backup na rin pera. Nauuso na rin yan ngayon sa Gen Z. Mas pinipili nila yung may edad. Bukod sa hindi naman nalalayo sa itsura dun sa mga kakompetition, may pera pa. Di doon na lang sila. Kaya yung mga matatanda, manage like fine wine, is yung okay pa rin genetic kahit papaano. Kung manage fine wine ka, nakukuha mo hindi prime age, beta box ka. Ako, isipin mo, kahit matanda ka, nakuha mo yung prime age. Sure, kung mahirap nakuha mo is may factor na rin kung dun sa socio-economic. Pero may looks threshold tayong tinatawag. Hanggat maaari, gusto pa rin talaga nila yung ng average looking or heighter normie. Kaya nga kahit single mother, 'di ba, na prime age woman, maraming nagko-compete, 'di ba? Ah, lahat ng age bracket na lalaki. Tapos ang gusto pa rin piliin ng prime age women is high tier normie pa rin na may pera na. Kasi nga iba na yung priority niya. Prime age siya at the same time may ipipani pace na kasi nga may anak na siya. So lumiliit na yung niya, dating pool niya kasi nga single mother na siya. So maagang ipipani pace sa single mother. Once na magkaanak siya, kahit prime age siya, ipipani pace na rin yan. So, yun nga. Yun talaga yung mga wala kasing expectations sa mga prime age. Kaya, yung mga, yung mga sinasabi ng ibang red pillar, hindi lahat yung mga makikitid ang utak or close-minded is sinasabi nila pera-pera labanan. Oo, kung beta backside ka ng hypergamy, okay lang yung pera-pera. Pero ang dinidispute kasi ng black pill is yung treatment tsaka yung looks. Tsaka yung age factor ng babae kung bakit ka na age bracket ng babae kung bakit ka napili. Tsaka socio-economic niya kung ano yung niya. Kasi pagka 18 to 25, usually pagka pinili nila yung pogi, genuine desire eh. Kasi hindi naman yan, walang expectations, walang social construct kagaya ng pagtatrabaho, walang problema. Ang inaalala lang ng babae, enjoyment. So,
Yan yung genuine desire age bracket. Kaya nga pang yung bracket na yan is pang high tier normie yan or pogi lang talaga. Kasi napansin ko yan eh. Simula high school, college, mapapansin mo yan. 30 yung babae sa eskwelahan, 10 lang lalaki. Yung 10 na yun, hindi lahat may girlfriend. Dalawa lang or tatlo. Minsan nga, isa lang may girlfriend doon eh. Yung pinaka may itsura eh. So, yun yung nagpo-prove no na talagang mahirap talaga mapasa ang looks threshold. Ang dami-dami naman babae. Ang dami-daming sinasabi di ba sinasabi naman nila koy-koy yan. Ang dami-dami naman babae dyan. Oo. Ang dami ng babae. Ang tanong, gusto ka ba? Yun kasi ang ano eh. Madali lang sabihin na ano eh, na ang dami-dami naman babae dyan eh. Pera-pera lang naman labanan eh. Pero ang tanong, gusto ka ba? Eh, ang daming lalaki na average or sub 5 eh. O kahit sabihin natin na ano, yun, average na may pera na. Yung dating history yung pinagbabasihan natin dito. Nung elementary ka ba, high school ka ba, may naging girlfriend ka ba, meron ka bang nakakausap na babae, meron ba nag-approach sa'yo, may nagbigay ba sa'yo ng love letter. Yun kasi yung mga signs kasi na talagang genuine desire eh. Pag ikaw lumapit, ikaw nang ligaw, doon pa lang talo ka na eh. Kasi binibenta mo sarili mo. Kaya sa prime age, wala ka dapat gagawin dyan. Babae lalapit sa'yo kasi genuine desire yan eh. Yung ano na yan eh. Kaya mas maganda pagka ganyan, mag-aral kayo sa co-ed eh. Kuwari elementary, high school, wag kayo mag-aral sa ano, sa exclusive na panglalaki kasi disadvantage ka diyan dahil pupunta ka pa sa mga ano, lugar na para merong social circle. Eh, social media na ngayon, mas pahirapan kung sa all boys ka mag-aaral. Kaya mas maganda talaga ano, co-ed ka. Usually naman ang co-ed public school eh. Pag private school kasi exclusive dyan sa Pilipinas. Yun nga mali ko nung high school ako eh. Na ano eh, nagkakaroon lang ako ng interaction pag mm, sumasama ako sa barkada, yung may mga fraternity. Pero hindi ako sumali ng frat. Sinasali lang nila ako dahil alam mo na, gusto ka lang nila isali dahil sa itsura mo. Tsaka pinapakopya mo sila. So, yun yung ano, forms lang na interaction ko nun. Kaya medyo mahirap na pag past 25 na kasi tira-tira na yan. Hindi na rin genuine desire yan eh. Diyan na papasok yung STEM maxing ng babae. Nagtatrabaho na sila, ayaw na nila magpatali dun sa average looking na beta box. Kasi, biruin mo, papatol ka sa average looking. Lose-lose situation yun eh. Biruin mo kung isipin mo sa babaeng side. Papatol ka sa average looking na lalaki, tas minimum wage. Eh putya pabigat lang yun. Kasi kahit pa mag-beta box yun eh. Walang future doon. Kasi paano kung nagkaanak na? Kasi yung minimum wage na sinasabi natin is sakto lang yan. Sakto lang talaga. Walang anak. Girlfriend lang yan. Kaya realistic na ngayon yung mga babae eh. Kaya mas pinipili na lang nila. Pagbibigyan nila yung ano, yung walang trabaho or ano, panandalian sa mga prime age kung pogi ka. Kung pogi ka. Pero past 25 kasi kahit na pogi ka, kailangan may stable job ka talaga eh. Hindi na uubra yung ano. Kasi meron akong meron kaming renter dati. Yung babae, Tisay, pinili niya yung pangit na foreigner kasi maraming pera na Lebanese. Nagkaanak siya doon ng dalawa, tapos ilang years, pinalaki lang yung bata, hiniwalayan na rin niya yung Lebanese. Meron dumidiskarte sa kanya noon, lalaki na sa kabilang kalye, pogi. Hindi niya pinatulan kasi nga, may anak na rin siya, tsaka wala daw pera. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, yung age bracket eh. Pag nakuha mo yung babae ng 25 pataas, dyan tayo magkakaalaman kung ano talaga pakay. Hindi na genuine desire yan eh. Kasi nga, bumababa na yung hormone. May expectations na. Tapos, nagtatrabaho pa. Ano pa kailangan nila? Eh, putya, mas win-win pa nga sila doon sa pagpupro eh. Nakikita ko doon sa mga nagpupro,
ano sa sideline lang talaga nila. Gipit lang, kailangan ko lang ang mabilisang pera. O magaganon na lang sila kaysa pumatol sa ano, sa mga average looking na itatali sila. Mga average looking na hindi na black pill tsaka red pill, mga emotional yan. Siyempre, nag-i-invest yan eh. Mga simp yan eh. Pag hindi na red pill man lang yan, yung lalaki na yan na average looking, or kahit na sub 5 pa sabihin natin, hindi na red pill yan or black pill yan, emotional yan. Parang lose-lose situation sa babaeng side yun. Kasi papatulan nyo yung average looking, minimum wage. Tapos sabay hindi kayang mag-support ng pamilya yon. Tapos, pag may maganda siyang option, mahirap kumawala kasi emotional yan. Magwawala-wala yan. Tapos, baka nga makapatay pa yan eh kung hindi ano eh. Kasi yung competition eh, di ba? Malamang yung average looking na yan, walang sexual history yan dati. Ganun yung may experience, pa isa-isa lang, dalawa, ganun. Kaya nga sinasabi ko eh, yung mga nagyayabang dyan, mahirap kahit one date lang, try nyo ngayon, one date lang, lalo na past 25. Kaya sinasabi na sa Blackpill, game over na talaga pagka past 25, tira-tira na lang talaga. Kahit nga ako, heteronormy, nakukuha ko. Prime age yung nakukuha ko, pero tira-tira pa rin yun. Sinasabi ko sa inyo. Kaya magandang strategy talaga sa Blackpill is ano talaga, pagsabayin. Yun talaga yung pinaka-logical. Na-maximize mo yung 20s mo, um, lumawak yung network mo kasi nagkaroon ka ng girlfriend, di ba? So, yung social circles mo tsaka social acceptance sa ibang tao, mas tataas kasi status yung babae. Magka-girlfriend ka nga lang ng prime age mo, 18 to 25 ka. Tataas talaga yung social circle mo kasi social acceptance yan, status eh. Yung iba naman kaya gusto mag-girlfriend dahil status eh. Yun lang naman talaga purpose nila eh. Para ano eh, acceptance lang talaga. Kaya pansinin mo sa trabaho, parang bihira lang yung mga single na lalaki. Karamihan mga married. Sa bagay, yung mga single na lalaki, mostly naman, di naman nag-aaral eh. Kasi parang fatalistic na rin mag-isip eh. Ba't ako mag-aaral eh? Single naman ako. Yun yung iniisip na ibang lalaki, di ba? So, mapapansin mo yan na pag sa trabaho, usually, kinukuha nila yung may responsibilidad. Kasi hindi mag-a-absent yan. Tapos sabay ano. Ang downside lang noon, pagka super baba ng kita is makakagawa rin ng kasamaan, magnanakaw. Kasi nga, may sinusuportahan eh. Yun lang din downside ng mga may pamilya. Pagka nagkagipitan, makakagawa rin ng masama. Pero yun nga, napipilitan sila magtrabaho, tsaka mang-scam. Kasi may responsibilidad eh. Asawa't anak eh. Or may karelasyon. So, yan talaga yan. Kaya, ang prime age na babae, 18 to 25, genuine desire talaga yan. Naglilin towards talaga sila sa may itsura. Pero yung meron na rin ako nakikita na, below 18 nagpo-pro. Kasi nga pang skwela nila. Pero, yung pro na yun is pang pera purpose lang yun. Walang desire dun sa lalaki na siguro kung tataasan niya yung presyo, usually naman kasi pag below 18, alam naman nila yan eh. Tinataasan nila presyo kasi alam nila na below 18 sila eh. Matatalino na ngayon babae. Pag alam nilang bata sila, below 18 or 18 to 23, 23 ganyan. Tataasan nila yung presyo nila sa pag nagpo-pro. Tsaka ginagawa lang nila yan as sideline. Tsaka meron na rin sinabi ko na pro date. Nakikipag-date na rin sila na parang may regular. At least kumikita pa sila. Kasi bihira lang din naman yung mga super pogi or heteronormy. Saan ka ba makakakita niyan? Nag-ikot-ikot nga ako sa mall. Wala nga ako nakitang heteronormy na lalaki. Kahit heteronormy lang yung kalidad ng heteronormy, mga artista na itsura nun. Mga Daniel Padilla. Ganyan na yung mga itsura ng heteronormy. Tsaka yung si Mavi Legaspi.
tsaka yung anak ni Jericho Rosales. Yan yung heteronormy. May makikita ka ba niyan sa mall? Wala. Nangikot-ikot ako sa Mega Mall, Glorieta, ayun, MOA, wala kang makikita. So talagang magsisettle na lang talaga sila sa mga the best option nila. At least man lang makapasa dun sa looks threshold nila. Tsaka may beta backside pa, tsaka silbidor. Ngayon, ngayon strategy ng babae, pro date na talaga. Na-infiltrate na pati yung single meet up eh. Single meeting single, yun. May group sa Facebook nun. Tangin na, may nakapansin na rin na lalaki. Kala ko ba pang single to, ba't parang walk site na to? Promise, ang dami na nagwo-walker ngayon. Doon na tayo papunta. Nahuhuli na yung mga ibang red pillar pagka na nagpo-pro na lang talaga yung mga karamihang babae. Pero karamihan din na nagpo-pro is matataba na mapuputi. Tapos mga nasa age bracket is 21 to 29. Yun. Tapos meron din mga single mother din. Ang pangit lang kasi sa pro is parang, syempre hindi mo naman alam yan, di ba? Na merong mga ibang nagrereklamo na nai-scam, parang hindi sinisipot. Ghosting tawag doon. Nanggo-ghost yung walker at yung lalaki. Pero mostly kasi lalaki yung nanggo-ghost na hindi pupunta sa syempre, yung babae talagang pupunta talaga sa meetup yun dahil pera habol nun eh. So, gino-ghost sila na parang joy reserver lang yung lalaki. Merong mga nangyayari. Meron namang sa lalaking side hindi satisfied sa pag-walk kasi nga ang paghubad daw ng babae may mga kamot daw tapos baho daw ng kepyas, amoy sardinas. So, parang ewan ko, parang yung pagpupro, doon na talaga pupunta. Karamihan na ng babae, palihim. Meron pa nga naka-high school uniform ng high school nagpo-post. Dahil pang tuition lang daw. Maniwala akong pang tuition, may magulang yun eh. Pang tuition, ulul. Pang iPhone ka mo. Sisinungaling pa yung bata eh. Pero yun lang talaga purpose nun. Meron din yan mga side na yung boyfriend nila kasabwat. Kasi mga Gen Z ngayon, mga liberated na utak niyan eh. Kagaya nung kwento ko dito, Gen Z, 18 yung babae. Yung lalaki siguro baka 19 yun. Oo. Para may makain sila tsaka makabayad ng upa, nagpo-pro yung babae para dun sa So, yun yung sinasabi ko sa inyo kahit na may boyfriend, willing na rin yung may mga boyfriend ngayon, kasi wala silang magagawa eh. Kahit pa sabihin mo na mataas body count ng babae, ang gusto mo, kung gusto mo procreate, papatulan mo na lang yung mga kakayanan mo. Yun yung strategy. Kaya nga si Sabigay, di ba? Dun sa YouTube, sabi niya, kaya nga ako nagpapayaman kasi alam ko hindi naman genuine desire yung mga makukuha ko dahil sa itsura ko eh. Yan yung realistic na black pill talaga. Alam niyang beta back siya. Nagpapayaman na lang siya. Basta daw bigyan daw siya ng SEX, pagluluto daw siya. Which is gagawin din ng babae yun, lalo na pagka pass na sa prime age. Pass na ng 25, kunwari. Si Sabigay, 33 na ata siya or 34. Nakuha niya yung babae na 25. Transaction na lang yun. Hanggat may nabibigay yung lalaki, papatirahin siya nun. Brief false law yan eh. Dahil sa Kasi realistic na rin yung tawag dun yun yung transactional sex na sinasabi nila. Transactional sex. Kasi nga, pass ka na dun sa 25 eh. Bali, yung babae nag-iisip na niyan. Bago siya mag-30, ika-cash out na niya yung mga tinaya niya sa casino. Yun yung sinasabi ni Rolo, di ba? Enjoy daw sila sa casino bago daw magsara ng alas 3. Alas 3, di ba? Kuwari, bago mag-30 yung babae, is ika-cash out na nila yung mga chips nila para So, ganyan mag-isip yung babae na yan. May age factor yan. Kaya yung mga sinasabi ng mga ibang lalaki, bakit si ganito, bakit si ganyan, dali-daling i-debunk yan eh.
Meron pa ngang ano, meron pa ngang yung Never Give Up. Sinasabi ni Thinking Ape, 5'11" yung lalaki. Yung sa Sweden, tapos pangit, may mata. Tapos on paycheck lang. Bali, umaasa sa government benefit pero pinatulan ng babae at nagpaanak pa. Oh, ang dali-daling debunk nun eh. Kahit sabi mong gobyerno yung nagbibigay sa kanya ng pera na pangit siya, pinatulan siya ng babae, malamang yung babae na yun, 30 na kasi yung lalaki, malamang yung babae na yun is past na sa prime age. Marami na ring history yun. Tapos, famous pa siya dahil dun sa YouTube channel niya. Parang 1 million na ata yung subscriber niya eh. Tapos ano pa, hindi nila tiningnan yung side na selbidor. Kaya nga pinasok ko na yan sa Blackpill eh. Kasi marami yan, lalo na sa Pilipinas. Kasi empowered na nga yung babae. Na ano eh. Oh, parang yung kapitbahay ko na naanakan, single mother, tisay siya. Kumuha siya ng pangit na matangkad. Tapos silbidor. Oh, walang pinag-aralan yun ha. Realistic lang babae. Pero akuhin mo yun, utos-utusan ka nun ha. Nung babae, silbidor ka talaga. Tapos mayroon pa yung factor na papalakihin lang yung anak. Doon nagkakaalaman pag malaki na yung anak eh. Tapos sabay iniiwan. Marami ng ganyan nangyari eh, ng mga kapitbahay ko eh. Kagaya nung yung Tisay, di ba? Na may anak sa Lebanese, iniwan din yung Lebanese. Kaya pagka-foreigner na pangit, nako, hindi tatagal yan ng ano, hindi tatagal yung pera na lang kung matanda na yung babae, as in wala na talaga siyang, tsaka depende rin sa itsura ng babae. Kuwari, sub-5 talaga siya. Tapos yung foreigner is talagang average looking lang or kahit sub-5 pa rin pero mapera. Mas realistic na lang din siya. Mas pipiliin na lang niya yun. Eh may tsura yun eh. Medyo abnormy yung babae. Eh sub-5 yung Lebanese. So di iniwan siya. Ganun talaga yun. Hindi ka makakalamang sa hypergamy mating strategy ng babae. Briford's Law eh. Walang relasyon na mangyayari kung hindi mo mamimit yung conditions niya tsaka yung mga standards ng babae. Sila talaga nagdidikta ng ano, mga condition sa relasyon. Yung mga babae talaga. Kahit pa sabihin mo na alpha fox eh. Sasabihin naman ng mga ibang lalaki, tangina bakit siya? Binigay niya agad yung pepe. Eh, dun sa pogi. Oh, dun pa nga lang yung rason na ganun eh. Pogi eh. Pogi, 'di ba? Gaano ba ka-common yung pogi na yan? Kaya nga binaniki yung rule eh dahil nabihira ka na makakita ng pogi eh. Putya yung pera eh. Lahat lang naman ng lalaki mag-grind, pwede na dumami pera eh. Kahit, tsaka from 21 years old hanggang 35 to 40, mag-grind ka niyan kahit na minimum wage earner ka niyan, magkakamilyon ka eh. Kung matipid ka sa sarili mo, kaso hindi worth it yun. Kasi nga, hindi mo na maximize yung 20 mo dahil hindi ka nag-enjoy. Kaya, mas maganda talaga balance eh. Kaya yung sinasabi nilang grind, boy, hindi na bago ang grind habang buhay ka mag-grind eh. Kaya yung mga sinasabi na grind tayo, pare, para magkaroon tayo ng ano. Hindi magugustuhan ng babae yan. Magugustuhan kanya kung kupas na siya, post-wall na. 30, kahit nga 25, nag-grind ka, hindi ka gugustuhin talaga. Kaya, kaya nga sinasabi ko ngayon, malupit talaga yung ano ngayon dahil social media age na eh. Tapos social media, hindi raw real life. Online is not real life. Nako, dami-daming message pa lang nila. Puno na yung ano nila, gas tank nila, 'di ba? 'Di ba sabi nga sa Red Pill, sa lalaki naman nauubos yung gas tank kasi puro rejection. Babae naman, punong-puno yung gas tank. Punong-puno yung gas tank dahil ang daming nagme-message, dami niyang kausap, dami niyang ka-chat, may ka-video call pa. May nagbibigay pa ng GCash, 'di ba? Yung mga pera. Meron pa nga din sa worksite eh.
For content. May mga willing pa rin talaga. Hindi mo magagalaw yung babae. Content lang. Pumapayag. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na ang treatment ay base sa looks. So, yung prime age ng babae is mahirap yan makuha. Kailangan may itsura ka talaga. Kung average ka lang, taasan mo pera mo. Parang yung sa mga Facebook, realistic din naman ng babae. Kukunin mo yung prime age ko, may million ka dapat. Parang yung sa mga Facebook influencer. Lahat ng Facebook influencer dyan may million. Kaya lahat dyan may girlfriend. Napakadaling i-debunk, di ba? Yung mga sabi nila, pera-pera lang naman. Oo, totoo naman din yan. Pero yung treatment sinasabi natin, paano kung mawala yung pera niya? Di ba meron nga nag-comment, pag wala na yung pera yung mga average looking tsaka pangit, wala na silbi yan. Totoo naman eh. Paano kung wala ng pera yan? Mabilis pa sa alas 4, iiwan ng babae. Hindi mag-i-stay yung babae. Lalo na prime age pa yung babae. Pwede pa siyang makakuha. Tingnan mo si Catherine Bernardo, di ba? Actually, pass na yun sa prime age. 28 na siya eh. 27 yata. 28 si DJ. So, 27 si Catherine. So, 27 na siya, di ba? Nagkaroon agad ng shota. Malamang si Alden na yun. Ganon kabilis. Kasi ang dami nagko-compete. Jericho Rosales pa. Nanliligaw pa dun sa kanya. Artista na yun. May itsura pa. Nanliligaw pa sila, di ba? Nagbibigay pa ng bulaklak. Sabi sa inyo, beta. Beta yung beta talaga yung strategy. Kahit na artista, nanliligaw, di ba? Hindi naman yung totally ligaw. Nag-a-approach talaga sila para mapansin. Hindi naman kasi mag-a-approach talaga ng yung babae. Pera na lang talaga yung pakay niya talaga sa iyo is talagang kayang i-break niya yung rule niya tsaka yung pride niya. I-swallow niya yung pride niya. Kagaya nag-approach sa akin, single mother. Talagang i-approach niya ako, single mother siya eh. Mukha pa matanda sa akin yun. Tapos yung ka-flat ko dito. Dahil malapit na siya mag-30. Ganun talaga. Pero ganun nga, kailangan makapasa ka sa looks threshold. Kaya yung prime age na babae, pahirapan talaga yan. Kahit nga ako, nung prime ko, nakukuha ako na prime age, mga sub 5 eh. Ayoko kasi manligaw dahil hindi mo kailangan ng manligaw kung ikaw talaga price, di ba sabi nga ni Sabigay. Ang lalaki naman talaga ang price pagka kung pogi ka. Kasi babae yung gagawa ng paraan eh. Sure, hindi sila mag-message ng una, mag-a-approach, mag-orbit lang yan, papakyut, tapos mag-o-open ng usap, tapos sabay ikaw na bahala kung magets mo yung pakay niya. Yun lang naman yun kung magets mo yung game. Kasi babae talaga ang game eh. Walang game talaga, babae yung game. Paano tatalab yung game mo, yung pang-uuto mo, kung hindi ka nakapasa sa looks threshold na sinasabi ng black pill, di ba? Paano gagana yan? Kahit anong ligaw-ligaw mo pa dyan, bigay ka ng Louis, Lamborghini, hindi tatalab yan sa babae kung hindi ka makapasa sa looks threshold. Si Wamos nga, di ba? Dami-dami na nililigaw sa akin eh. Siya nag-message sa akin una. Minsan naman babae gagawa rin ng paraan na ganun, sub 5. Kagaya kay Kong. That time milyonaryo na si Kong nun eh. Minessage siya ni sino to? V yung babae. Anong edad ba sila nagkakilala? Malamang past prime na rin eh. So, minessage siya na nag-move talaga yung babae. Wala siyang competition, matalino yung babae, di ba? Tangin na, milyonaryo na to eh. Walang nag-move dahil nga pangit. Naglakas ng loob yung babae dahil may habol eh. Past 25 na eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. O kaya 23 ata yung babae nun. I-search ko, tingnan ko kung ano. Pero papunta na nga dun sa Yung sinasabi ko na maraming nagsasample. Bakit may karelasyon na Oo, alam naman natin yan. Pero yung treatment ng inaano ng black pill,
Tsaka yung silbi nung lalaki. Bakit ba ganun yung senaryo? Dami-dami pang delusional na lalaki na sinasabi, wala, hindi naman yan, nasa asta mo yan, angas mo. May nagtatag maxing pa na Maril, di ba? Kagaguhan. Tanga-tanga, di ba? Dahil emotional. Alam mo, kahit red pill lang, or bago ka mag-black pill, or black pill na diretso, hindi ka magiging emotional dahil alam mo yung sitwasyon mo eh. Na, tangin na yung edad ko, may age factor, tapos kaya ako napili ng babae dahil kupas na siya. Kaya na ako napili ng babae dahil ako na pinaka best option niya. Pangit naman ako pero may pera ako. Pero kung pangit ka na nga, wala ka pang pera, wala. Ang isa mo na ng chance maging silbidor, yung super bait. Pinasok ko na yan sa blackpill eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nakuha niyo yung babae ng 18 to 25, genuine desire yan. Mostly pero depende pa rin yan sa katayuan ng babae kung super hirap niya na talagang mas priority niya yung socio-economic na Pero ganun nga, 18 to 25, pahirapan talaga. Ako nga, 'di ba? Yun yung nakakamatch ko eh, pero matataba, maliit, pangit. Oh, genuine desire yun eh. Talagang sinasabi ko sa inyo eh. May makakamatch ka ng prime pero tira-tira pa rin yun dahil yun yung bottom of the barrel sa Gen Z. Kaya nga hindi na rin ako magsisisi dahil ngayon lang naman ako nabakante nung 30 plus na ako eh. Pero buong 20s ko hindi talaga ako nabakante eh. Kaya okay na rin talaga. Kaya tama yung nag-comment pagka past 35 na. Nananahimik na lang yung mga pogi. Hinahayaan na lang nila sa mga pangit tsaka average looking mag-compete, mag-beta box. Mag-beta box na lang sila dyan. Kaya nga strategy ko, hindi na ako nag-e-effort talaga. Sinishare ko nga sa inyo, mas effective pa yun. Bakit ka pa magagawa ng effort? Puta, ang dami namang willing dyan. Bakit ka pa mag-i-invest, di ba? Kaya nga 3 strikes rule, di ba? Bakit ka pa mag-i-invest? Puta, ang dami mo namang competition. Hindi ka naman special. Malalaman mo lang kung special ka. Tumingin ka sa salamin kung super pogi mo. Pag ganun yung wag yung delusion na tangina feeling pogi. Pero pag tingin mo sa salamin, sampay. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang black pill, realistic pill yan. Tatanggalin yung mga agam-agam nyo. Kasi, yung instinct mo pa lang as a tao black pill na yan eh. Teka, bakit parang may mali? Lagi ako nare-reject. Siguro pangit ako. Malamang, tama ka. Tama ka sa gut instinct mo. Kaya ka nare-reject dahil pangit ka. Alam ng lalaki yan, nagtatanga-tangahan lang. Tsaka alam nila yan strategy para mapansin sila. Kailangan nila mag-Gester Max. Beta talaga yung strategy para mapansin, para nga makaprocreate eh. Kaya nga 'di ba sa last video ko na, kaya pa rin may mga lalaki na nagsisim, nag-approach, tapos ginagawa yung mga game na kabullshitan na yan is gusto kasi nila magkaroon ng karelasyon tsaka makapag-procreate. At the back of their mind, gusto pa rin talaga nila makaprocreate. Mahirap labanan din talaga yan kahit papaano. Kung realistically speaking talaga, lahat ng living species is wired talaga dyan na gusto mag-procreate. Pero hindi nga lahat suitable makapag-procreate dahil babae ang selector. Sila nga mamimili kung sinong papasok ang papayagan nila na maanakan sila. Tsaka marami ng fail-safe. Sinabi na rin ni Rolo yan. May condom. Merong yung hormonal birth control pills. No, pagka ayaw niya sa'yo, meron pang abortion, 'di ba? Meron pang divorce, 'di ba? May mga fail-safe yung mating strategy ng babae which is hypergamy. Pag nagkamali siya dun sa hypergamy, may tinatawag na hypergamy doubt 'di ba? Alpha ba to? O ito ba yung pinaka-top sa beta backside? Pag nagkamali siya ng ganun, may divorce. Di gagatasan niya yung lalaki.
O pagka, ay naanakan ako, pangit pala yung ano na, hindi pala siya yung sinasabi niya na ano, normie na nga siya tapos nagyayabang lang pala siya, wala naman pala siyang kitang malaki. O di papa-abort niya. Yun yung sinasabi natin na halos lahat talaga ng ano, naka-pattern talaga. Biruin mo, Brepols law, sila na yung selector na mimili. Pag hindi mo na-meet yung conditions niya, is hindi ka niya pipiliin. Tapos may alpha widow syndrome pa yan. Kahit na virgin, na debunk ko na yan, di ba? Sinabi ko na sa inyo. Kahit na virgin pa yung babae, may ideal looks preference na yung babae sa utak nila. Kaya nga, sinabi ko, nagtaka ako dun sa 31 years old, 33, tsaka 37 na babae na yung tatlong na date ko na yun, virgin yun, na-reject pa rin ako. Kasi nga may looks threshold tayo sinasabi na ano, may ideal na yan sa utak nila. Mas lalo na yun, mas lalo mataas yung standard nun, tapos past 25 pa. So, yan. Kaya yung age bracket na 18 to 25 is dyan talaga yung genuine desire. Kasi maraming beses ko na na-witness yan kasi dineclare ko talaga yung dalawang naging girlfriend ko na 23. Dalawa sila, nakuha ko ng 23 years old. Is dineclare ko wala akong trabaho. Laging ganun yung eksena. Mga 3 months papunta ako ng abroad, wala talaga akong trabaho. Yung isa 1 year, wala akong trabaho. So nakapasa yun sa kanila. Kasi genuine desire yan eh. Dahil yung age bracket ng babae, yun yung sinasabi ko sa inyo na yung age bracket na yan is pahirapan talaga. Kahit nga single mother heteronormy pa rin papatulan yan eh. Tsaka wala pa silang mga expectations na sa kagaya ng burnout sa trabaho, tapos competition sa ibang babae. Kasi pag kupas na yung babae, may ka-competition na yan sa ano eh, sa ibang mas younger pa na babae. Realistic din mag-isip yung babae. At hindi, ba't dati nakakakuha pa ako ng mga validation sa lalaki, ang dami nagsisimp. Ngayon 30 na ako, wala na nagsisimp. Kasi may mga bago ng 18 years old, may bago ng 19, 20, 25. So may yung mga bagong sibol, competition kasi yan. Kaya pag nakuha mo yung babae ng 30, is ikaw na talaga yung nice guy finish last. Ikaw na yung pinaka last option niya. So paano yun lang? Peace.